Ang matamis na tunog ng biolin ay tila isang pahiwatig ng kamatayan para kay Arabella. Bawat nota ay parang isang hakbang papalapit sa bitayan, isang bitayan na gawa sa ginto at pinalamusya ng mga diamante, ngunit bitayan pa rin. Sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon, sa ilalim ng libu-libong kumikinang na ilaw na parang mga bituing ninakaw mula sa langit, tumayo ang kanyang ama, si Don Ricardo de la Vega. Itinaas nito ang kopita ng pinakamamahaling tiyampag. Mga kaibigan, kasamahan sa negosyo, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang lalaking magiging kabiyak ng aking nag-iisang anak na si Arabella, ang susunod na SE ng Sarmiento Group, si Ginoong Javier Sarmiento. Isang dagundong ng palakpakan ang sumabog sa paligid. Ang mga kamera ay kumislap na parang mga kidlat sa isang paparating na bagyo. Si Javier, matikas sa kanyang itim na tuksedo, ay ngumiti ng napakatamis, isang ngiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa kanya, kinuha ang kanyang kamay, at marahang idinampi ang mga labi rito. Ang pakiramdam ng mga labi nito sa kanyang balat ay kasing lamig ng yelo sa baso ng tiyampag na hawak niya. Sa sandaling iyon, hindi siya si Arabella de la Vega, ang tagapagmana. Siya ay isang tropeo. Isang premyo. Isang kasunduan sa negosyo na isinara ng isang halik. Naramdaman niya ang bahagyang paghigpit ng pagkakahawak ng kanyang ama sa kanyang braso. Isang tahimik ngunit mariing paalala na walang lugar para sa pagtanggi. Sa gitna ng lahat ng ngiti at pagbati, ang nakikita lamang ni Arabella ay ang mga pader ng isang ginintuang haula na lalong tumataas at sumisikip sa kanyang paligid. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ito na ba ang katapusan niya? Ang maging palamuti sa braso ng isang lalaking hindi niya mahal habang buhay? Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa anumang takot na naramdaman niya sa buong buhay niya. Hindi ko siya pakakasalan, Papa, mariing sabi ni Ara nang sa wakas ay nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap ng sarilinan sa loob ng malawak na library. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila nakakasakal na ngayon. Tumalikod si Don Ricardo mula sa bintana kung saan niya pinagmamasdan ang mga natitirang bisita. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Wala kang pagpipilian, Arabella. Ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa kinabukasan ng De La Vega Corporation. Ang pagsasanib puwersa natin sa mga Sarmiento ang magpapatibay sa ating imperyo. Imperyo? Napahagikik si Ara ng walang kagalakan. Isang mapait na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang mahalaga lang naman sa inyo ay ang kumpanya. Ang mga numero. Papa, anak ninyo ako. Hindi ako isa sa mga stocks ninyo sa market na pwede ninyong ipagbili kung kailan ninyo gusto. Isang matunog na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalingaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Napahawak si Ara sa kanyang namumulang mukha. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo dahil sa sakit at lalo na sa matinding pagkabigla. Sa 24 na taon niya sa mundo, hindi pa siya kailanman napagbuhatan ng kamay ng kanyang ama. Huwag na huwag mo akong susumbatan, malamig na sabi ni Don Ricardo. Ang mga mata ay nagniningas sa galit na ngayon lang niya nakita. Pinalaki kita sa karangyaan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tanging hinihiling ko bilang kapalit ay ang iyong katapatan. Si Javier ay isang mabuting tao, isang matalinong negosyante. Matututunan mo rin siyang mahalin. Hindi, Papa. Umiling si Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumalong sa kanyang mga mata. Ang pag-ibig ay hindi natututunan na parang isang leksyon sa eskwelahan. At hinding-hindi ko mamahalin ang isang tao na ang tingin sa akin ay isang kontrata. Kung gayon, matuto kang mamuhay na walang pag-ibig, sagot ng kanyang ama. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Tumalikod ito at iniwan siyang mag-isa sa silid, wasak ang puso at basag ang kaluluwa. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan. Habang ang kasiyahan ay unti-unti nang humuhupa sa labas, umakyat si Ara sa kanyang silid. Ang bawat hakbang sa malawak na hagdanan ay tila may bigat na 1,000 libra. Ang kanyang kwarto, na kasing laki ng isang maliit na apartment at puno ng mga bagay na pinapangarap ng iba, ay tila isang marangyang selda. Tinignan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin, isang babaeng nakasuot ng libu-libong pisong halaga ng damit, ngunit ang mga mata ay walang buhay. Sa labas, ang dating ambon ay nagsimulang lumakas. Ang mga patak ng ulan ay humahampas na sa salamin ng kanyang bintana.
Maya-maya, isang malakas na kulog ang yumanig sa paligid, kasabay ng isang matalim na kidlat na panandali ang nagpaliwanag sa buong kalangitan. Tila ang langit ay nakikiramay sa unos sa kanyang dibdib. Iyon na ang hudyat. Ngayon na. O hindi na kailanman. Mabilis siyang kumilos. Hinubad niya ang mamahaling bestida na parang isang maruming basahan at isinuot ang pinakasimpleng damit na nakita niya sa kanyang aparador, isang itim na pantalon at isang kulay abong jacket. Sa isang maliit na backpack na dati niyang ginagamit sa pag-gym, isinilid niya ang lahat ng perang nakuha niya mula sa kanyang wallet, isang bote ng tubig, at ang kanyang cellphone. Sa huling sandali, napatingin siya sa ibabaw ng kanyang tokador. Nakapatong doon, sa isang maliit na kahon, ang peres ng diamanteng hikaw na ibinigay sa kanya ni Javier bilang engagement gift. Kinuha niya ito, hindi dahil sa sentimental na halaga, kundi dahil ito lamang ang bagay na may tunay na halaga sa pera na kaya niyang dalhin nang hindi kumukuha ng atensyon. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang bintana sa likurang bahagi ng kanyang silid, na nakaharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang hardin. Sa ilalim nito ay isang malaking puno ng akasya na ang mga sanga ay halos abot na sa kanyang bintana. Sa isang iglap, ang takot sa pagkahulog ay mas naging katanggap-tanggap kaysa sa takot na manatili. Huminga siya ng malalim at tumalon. Ang pagbagsak niya sa isang malaking sanga ay nag-iwan ng mahabang gasgas sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito ininda. Ang hapdi ay isang paalala na buhay siya, na malaya siya, kahit sa sandaling ito lamang. Mabilis siyang gumapang pababa, ang putik ay kumakapit sa kanyang mamahaling pantalon at ang mga basang dahon ay sumasabit sa kanyang buhok. Nang marating niya ang mataas na pader na bato na nakapalibot sa buong mansyon, ginamit niya ang mga baging na gumagapang dito bilang suporta. Ang kanyang mga kuko ay nabali, ang kanyang mga palad ay nagasgas, ngunit hindi siya tumigil. Ito na ang huling harang. Nang marating niya ang tuktok, huminto siya saglit upang habulin ang kanyang hininga. Mula roon, kitang-kita niya ang mga ilaw ng kasiyahan sa kanilang hardin. Isang mundo ng pagkukunwari at kasinungalingan. Isang huling sulyap at pagkatapos ay tumalon siya pababa sa kabilang panig. Ang kanyang pagbagsak ay sinalo ng basang damuhan sa labas. At pagkatapos, tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang direksyon, papalayo sa mga kumikinang na ilaw, papalayo sa musika, papalayo sa kanyang ginintuang haula. Ang malakas na buhos ng ulan ay bumabasa sa kanyang buong katawan, ngunit tila naghugas ito sa lahat ng sakit at pagkabigo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pangunahing kalsada kung saan may mga bus na dumaraan. Sumakay siya sa unang bus na huminto, hindi na inalintana kung saan ito patungo. Ang mahalaga ay ang makalayo. Nakatulog siya sa biyahe dahil sa pagod ng katawan at isipan. Nagising na lamang siya nang may marahang tumatapik sa kanyang balikat. Ang konduktor. Ineng, dulo na ng biyahe. Bumaba si Ara sa isang lugar na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Madilim. Magulo. Ang mga eskinita ay masisikip na parang bituka ng isang halimaw. Ang amoy ay pinaghalong basura, ihi at nilulutong pagkain sa kalye. Ang ingay ng mga nagtatawanan, nag-aaway at kumakanta sa karaoke ay nakakabingi. Ito ang Tondo. Isang mundong malayong-malayo sa Forbes Park. Naramdaman niya ang matinding takot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Bawat anino ay tila may banta. Bawat peres ng matang tumitingin sa kanya ay tila ng husga at nagbabanta. Humigpit ang hawak niya sa kanyang backpack, ang puso niya ay dumadagundong sa kaba. Naglakad siya ng walang patid, umaasang makakita ng isang pamilyar na lugar, isang lugar na ligtas. Ngunit sa bawat liko, lalo lamang siyang naliligaw sa labirinto ng kahirapan. Miss, bago ka lang dito. Isang boses ng lalaki ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita ang dalawang lalaking nakangisi sa kanya, ang mga mata ay mapanuri mula ulo hanggang paa. Amoy alak ang mga ito. Pasensya na, naliligaw lang po, nanginginig niyang sabi, at sinubukang maglakad ng mas mabilis. Ngunit mabilis din nilang hinarangan ang kanyang daan. Teka lang, Miss Ganda. Mukhang kailangan mo ng tulong, sabi ng isa, habang ang isa naman ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang likuran. Wag po. Okay lang ako. Sinubukan niyang umikot, ngunit nahawakan na ang kanyang braso. Huwag ka nang mahiya, sabi ng lalaki sa harap at sa isang mabilis na kilos, marahas nitong hinablot ang kanyang braso.
Bitiwan niyo ako. Sumigaw si Ara, ngunit ang kanyang sigaw ay nilamon ng ingay ng gabi. Ang lalaki sa likod ay biglang nagtulak sa kanya ng malakas papunta sa isang pader na yari sa yero. Ang impact ay nagpaubo sa kanya at nagpahilo sa kanyang ulo. Akin na yang bag mo, sigaw ng isa. Huwag! Ipinagtanggol niya ang kanyang bag, ang tanging pag-asa na natitira sa kanya. Ngunit dalawa sila laban sa kanya. Walang awa nilang hinila ang backpack, napunit ang strap nito. Bumagsak ang bag sa basang semento. Mabilis itong dinampot ng isang lalaki at hinalungkat. Nakita nito ang maliit na kahon. Binuksan. Kumislap ang mga diamante sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Aba, jackpot, tawa ng lalaki. Sa kanyang galit at desperasyon, sinubukan ni Arabella na tumayo at manlaban, ngunit isang malakas na tulak sa kanyang dibdib ang nagpabagsak sa kanya. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na semento. Isang matinding sakit ang kumalat sa kanyang bungo. Nakita niya ang dalawang lalaki na nagmamadaling tumakbo palayo, dala ang lahat ng pag-aari niya. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi niya na namalayang dumadaloy. Wala na. Wala nang natira. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay ayaw nang sumunod. Ang mundo ay nagsimulang umikot. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina at naging isang ugong na lamang. Ang mga ilaw ng eskinita ay lumabo. Bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, sa gitna ng umiikot na tanawin, may isang bagay siyang naaninan. Isang pares ng luma at putikang tsinelas ang huminto sa mismong tapat ng kanyang mukha. Isang anino ng lalaki ang yumuko sa kanya. At pagkatapos, nilamon na siya ng kadiliman. Dahan-dahan, isang sinag ng liwanag ang pumasok sa kanyang kamalayan. Ang una niyang naramdaman ay ang malambot na higaan sa ilalim niya, hindi ang matigas at basang semento. Ang amoy ay hindi na basura, kundi lumang kahoy at kaping barako. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Malabo. Ang una niyang nakita ay isang kisaming gawa sa kahoy, may mga butas kung saan sumisilip ang liwanag ng umaga. Lumingon siya. Ang silid ay maliit at simple. Ang mga dingding ay hindi pinturado. May isang maliit na mesa at isang upuan sa sulok. Saan-saan ako? Ang tanong ay umikot sa kanyang isipan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit sa kanyang ulo ang pumigil sa kanya. Napadaing siya ng mahina. Ang tunog na iyon ay umagaw ng atensyon. Isang anino ang lumitaw sa may pintuan, humaharang sa liwanag. Isang anino ng lalaki. Matangkad, ngunit hindi niya maaninag ang mukha. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Sa isang tinig na garalgal at halos pabulong dahil sa tuyong lalamunan, nagawa niyang itanong ang mga salitang bumabagabag sa kanya. Nasaan ako? Ang tanong ay kasing hina ng isang bulong, ngunit para kay Miguel, umalingaw ito na parang kulog sa loob ng maliit niyang bahay. Nasaan ako? Nakatayo sa may pintuan, napalunok si Miguel. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, hindi dahil sa init ng umaga, kundi sa kaba. Diyos ko, gising na siya. Ano nang sasabihin ko? Sa loob ng halos 20 oras, ang babae ay isang tahimik na problema na natutulog sa kanyang papag. Ngayon, ang problema ay mayroon ng boses. Nasa bahay ko, sagot niya, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses, kahit pa ang puso niya ay kumakaripas. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid, pinapanatili ang distansya, upang hindi ito matakot. Ligtas ka dito. Pinanood niya itong subukang umupo. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, dahil sa sakit, ang kamay na dahan-dahang humawak sa likod ng ulo. Kahit magulo ang buhok, may bahid ng putik sa pisngi, at suot ang mga damit na halatang hindi pangkaraniwan, hindi maikakaila ang ganda nito. Isang gandang hindi nababagay sa puok na iyon, porselanang kutis, matangos na ilong, mga labing tila rosas. Isang mukhang madalas lang niyang nakikita sa mga billboard sa EDSA. Sino ka? Tanong ulit ng babae, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Miguel. Mix na lang. Itinuro niya ang isang baso ng tubig at isang piraso ng tinapay sa maliit na mesa. Wala akong ibang mayaalok. Kumain ka muna. Kanina ka pa walang malay. Tinitigan lang nito ang pagkain, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Anong nangyari?
Ang huli kong naaalala. Naputol ang sinasabi nito. Nakita ni Miguel ang muling pagbalt ng takot sa mga mata nito. Ang bag ko, ang mga gamit ko, di. Ninakaw, diretsyong sabi ni Miguel. Nakita kitang nakahandusay sa eskinita kagabi. Walang malay. Wala na yung mga gamit mo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa babae. Napayuko ito, ang mga balikat ay nanghina. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagmamatigas nito. Ang nakita ni Miguel ay isang taong nawawala at nasasaktan. Isang bagay sa loob niya ang naantig, ang parehong pakiramdam na nag-udyok sa kanya na buhatin ito at dalhin sa kanyang tahanan sa kabila ng posibleng gulo. Anong pangalan mo? Tanong niya. Nag-angat ito ng tingin. Nag-alinlangan ng ilang segundo. Ara. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pasensya ni Miguel. Si Ara, tulad ng inaasahan niya, ay hindi sanay sa buhay sa tondo. Ang unang umaga ay nagsimula sa isang reklamo tungkol sa init. Ang tanghali ay sinundan ng tanong kung nasaan ang tea powder room. Ang gabi ay nagtapos sa kanyang pagkatulala nang malamang iisa lang ang banyo sa buong kabahayan at kailangan pa nilang mag-igib ng tubig para maligo. Paano ka nakakatulog sa ingay dito? Tanong ni Ara isang gabi, habang nasa labas sila at dinig na dinig ang sigawan ng mga naglalaro ng tong-its at ang malakas na karaoke mula sa kabilang kanto. Nagkibit balikat lang si Miguel habang kinukumpuni ang kadena ng kanyang tricycle. Masasanay ka rin. Ang pinakamatinding pagsubok ay nangyari sa ikatlong araw. Naawa si Miguel na puro delata at tinapay lang ang kinakain nila, kaya't nag-iwan siya ng bigas at ilang itlog. Magluto ka ng kanin at itlog para sa almusal. Kaya mo naman siguro yan. Pagbalik niya mula sa pagbili ng kape sa kanto, isang makapal na usok ang sumalubong sa kanya mula sa pinto. Sa loob, natagpuan niya si Ara na halos maiyak na habang pinapaypayan ang isang kalderong umuusok. Ang kanin sa loob ay itim na at nanikit na sa ilalim. Hindi napigilan ni Miguel. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa kanya. Napuno ng tawa ang maliit na bahay. Sa sobrang lakas ng tawa niya, napahawak pa siya sa kanyang tiyan. Anong nakakatawa? Inis na sigaw ni Ara, ang mukha'y namumula sa hiya at inis. Sorry, sabi ni Miguel habang pinipigilan ang tawa. Hindi ko alam na posible palang sunugin ang kanin ng ganyan. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita niyan. Imbes na magalit, napaupo na lang si Ara sa isang sulok, napasabunot sa sariling buhok sa frustrasyon. Sa pagkakataong iyon, sa gitna ng usok at amoy ng sunog na kanin, nakita ni Miguel ang isang bagay na higit pa sa isang maarteng prinsesa. Nakita niya ang isang taong lubos na naliligaw sa isang mundong hindi niya maintindihan. Humupa ang kanyang tawa at napalitan ng awa. Ang buhay ni Miguel ay isang dikotsarang rutina. Gigising bago pa sumikat ang araw, magtitimpla ng kapeng barako. Papasok sa construction site, magbubuhat ng semento at baka sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Pagdating ng hapon, uuwi, maliligo ng mabilis, at ilalabas naman ang kanyang tricycle para pumasada hanggang hating gabi. At kapag ang lahat ay mahimbing na, sa liwanag ng isang maliit na bombilya, bubuklatin niya ang kanyang mga libro tungkol sa anatomy, physiology, at pharmacology. Ang kanyang lihim. Ang kanyang pangarap. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa pamamasada, naabutan niyang gising pa si Ara. Nakaupo ito sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod, tahimik na nakatingin sa labas. Akala niya'y tulog na ito. Dahan-dahan siyang pumasok, ngunit narinig niya ang isang mahinang tunog, isang pigil na hikbi. Huminto si Miguel sa may anino kung saan hindi siya makikita. Nakita niya ang pagpunas ni Ara sa kanyang mga mata, ang pagsinghot upang pigilan ang pag-iyak. Sinusubukan nitong maging matatag, ngunit sa katahimikan ng gabi, lumalabas ang tunay nitong kalungkutan. Isang parte kay Miguel ang gustong mainis, isa na namang problema, ngunit nanaig ang awa. Ano man ang tinatakasan ng babaeng ito, halatang mabigat iyon. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang pabigat, kundi isang taong wasak ang puso. Kinabukasan, sa pwesto ng mga tricycle, nilapitan siya ng matandang si Mang Kiko. "Oh, Migs, balita ko'y may bisita ka raw na maganda, nakangiting tukso nito." Bumuntong hininga si Miguel. Bisita na sakit sa ulo, Tay Kiko. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagkakapulot niya kay Ara hanggang sa sunog na kanin.
Tumawa si Mang Kiko. Alam mo, iho, minsan ang mga dumarating sa buhay natin na akala natin ay pagsubok, yun pala ang sagot sa mga dasal natin. Napakunot ang noo ni Miguel. Sagot? Paano naging sagot yun? Ni magsaing hindi marunong. Panay ang reklamo. Tinuruan mo ba? Mahinahong tanong ng matanda. Binigyan mo ba ng pagkakataon? Baka naman hindi siya reklamador, baka takot lang. Baka kailangan niya ng isang taong magtuturo sa kanya na hindi lahat ng tao sa mundo ay sasaktan siya. Natigilan si Miguel. May punto ang matanda. Pero, hindi ko kaya, Taiki ko, mahinang amin ni Miguel, ang boses ay puno ng pagod. Sapat na ang mga problema ko. Nagtatrabaho ako para sa pangarap ko, para sa pamilya ko. Hindi ko na kayang dagdagan pa. Tumingin siya sa malayo sa direksyon ng kanyang bahay. Pabigat lang siya dito, Taiki ko. Hindi siya bagay sa lugar na to. Sinabi niya iyon nang may bigat sa puso, isang katotohanang masakit aminin. Hindi niya namalayan na sa maliit na siwang sa kanilang dingding dayari sa pinagtagpi-tagping kahoy, isang pares ng mga mata ang nakarinig ng lahat. Sa loob ng bahay, narinig ni Ara ang bawat salita. Bawat salita ay tila isang punyal na tumusok ng dahan-dahan sa kanyang puso, mas masakit pa kaysa sa pagkakatama ng kanyang ulo sa semento. Pabigat lang siya dito. Hindi siya bagay sa lugar na to. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa isipan ni Ara, mas matalas pa sa anumang masasakit na salitang narinig niya mula sa kanyang ama. Ang isa ay galing sa galit, ang isa ay galing sa isang malamig at brutal na katotohanan. Napaupo siya sa papag, ang init ng hiya ay kumalat sa kanyang mukha. Tama si Miguel. Isa siyang pabigat. Isang prinsesang walang silbi sa isang mundong hindi niya pag-aari. Mula sa araw na iyon, isang bagong determinasyon ang nabuo sa loob ni Ara. Hindi na siya iiyak sa gabi. Hindi na siya magrereklamo. Patutunayan niyang mali si Miguel. Patutunayan niya sa sarili niya na hindi siya isang walang kwentang palamuti. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Natagpuan siya ni Miguel sa labas ng bahay, hawak ang isang walis tingting na halatang hirap na hirap siyang gamitin. Nagwawalis siya, o sinusubukan, kahit pa ang alikabok ay lumilipad lang sa kung saan-saan. Pinagtitinginan siya ng mga dumaraang kapitbahay, ang iba'y natatawa, ang iba'y nagbubulungan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Miguel, nagulat. Hindi ba halata? Naglilinis, mataray niyang sagot, hindi tumitingin dito. Para hindi naman ako maging pabigat. May bahid ng gulat at marahil, konting pagsisisi, sa mukha ni Miguel. Hindi na ito nagsalita. Pumasok na lang ito sa loob upang magtimpla ng kape. Ngunit para kay Ara, ang katahimikan na iyon ay isang maliit na tagumpay. Hindi siya tumigil doon. Sa sumunod na araw, lumabas siya ng bahay, nilakasan ang loob at nagtanong-tanong kung mayroong pwedeng pagkakitaan. Pinagtatawanan siya ng marami. Anong alam mong gawin, Miss Ganda? Mag-make-up, sabi ng isang tindera. Halos masiraan na siya ng loob nang mapadaan siya sa isang maliit na karinderya na abalang-abala. Ang may-ari, si Aling Nena, ay hirap na hirap mag-isa. Kailangan niyo po ng tulong, alanganing tanong ni Ara. Sinuri siya ni Aling Nena mula ulo hanggang paa. At ano namang maitutulong mo, Ineng? Baka masugatan ka lang sa kusina ko. Kahit ano po, pagpupumilit ni Ara. Maghugas ng pinggan. Magtaga ng sibuyas. Kahit ano po, Nay. Kailangan ko lang po ng trabaho. Marahil ay dahil sa awa o sa desperasyon, pumayag si Aling Nena. Ang sahod ay maliit, sapat lang para sa pagkain, ngunit para kay Ara, iyon ang pinakamalaking yaman na natanggap niya sa buong buhay niya. Ang mga kamay niyang sanay sa malambot na tela at mamahaling lotion ay unang beses nakaranas ng kalyo. Ang kanyang likod ay sumasakit sa pagyuko sa lababo. Ngunit sa bawat pinggan na kanyang nahuhugasan, sa bawat sahod na kanyang natatanggap, nararamdaman niyang unti-unti niyang binibili pabalik ang kanyang dignidad. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga mesa sa karinderya, isang kaguluhan ang sumiklab sa eskinita. Isang babae ang sumisigaw, humihingi ng tulong. Ang anak ko. Si Totoy. Hindi humihinga ng maayos. Nagsilabasan ang mga tao. Nakita ni Ara ang isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, na nangingisa sa mga braso ng kanyang ina. Nangingitim ang mga labi nito.
Ang lahat ay natataranta, walang alam na gawin. Tumawag kayo ng tricycle, sigaw ng isa. Walang dadaan dito, sarado ang kalsada sa unahan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalinggaw, kalmado ngunit may otoridad. Tumabi kayo. Si Miguel. Paparating ito galing sa construction. Nang makita ang nangyayari, agad itong kumilos. Lumuhod ito sa tabi ng bata, hindi ininda ang putik sa kanyang pantalon. Kumbulsyon to dahil sa taas ng lagnat, mabilis niyang sabi. Isuot niyo ang bata sa malamig na lugar. Hubaran niyo ang damit para bumaba ang temperatura. Kumuha kayo ng basang bimpo. Ang kanyang mga salita ay tumpak at malinaw. Ang mga taong kanina inatataranta ay biglang sumunod. May kumuha ng bimpo, may nagpaypay. Kinalma ni Miguel ang ina. Huminga kayo, Nay. Huwag niyong subukang ipasok ang daliri niyo sa bibig niya. Ihiga lang natin siya ng patagilid. Pinanood ni Ara ang lahat, hindi makapaniwala. Ang lalaking akala niya ay isang simpleng construction worker at tricycle driver ay nagmistulang isang bihasang doktor. Ang kanyang mga kamay, na magaspang dahil sa pagbubuhat ng semento, ay naging napakadelikado sa pag-aasikaso sa bata. Ang kanyang boses, na dati puno ng pagod o inis, ay naging boses ng pag-asa. Nang medyo kumalma na ang pangingisay ng bata, binuhat ito ni Miguel. Kailangan siyang madala sa health center. Ngayon na. Sumunod si Ara. Sa health center, sinabi ng nurse na kailangan ng bata ng gamot para sa impeksyon at lagnat. Ngunit ang ina, si Aling Lita, ay umiiyak sa isang sulok. Wala po kaming pera, nurse. Kahit 100, wala po. Tumingin si Miguel sa paligid, sa kanyang sariling bulsa. Baka sa mukha nito ang frustrasyon, ang kawalan ng kapangyarihan dahil sa kahirapan. Ang parehong frustrasyon na nakita ni Ara sa mga mata ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, alam na ni Ara ang kailangan niyang gawin. Walang paalam, tumakbo siya palabas ng health center. Tumakbo siya pabalik sa bahay ni Miguel. Mula sa ilalim ng unan kung saan niya ito itinago, kinuha niya ang maliit na kahon. Sa loob nito, ang kumikinang na diamanteng hikaw. Ang huling alaala ng kanyang nakaraang buhay. Ang simbolo ng hawlang kanyang tinakasan. Walang pag-aalinlangan, dinala niya ito sa pinakamalapit na sanglaan na nakita niya sa pangunahing kalsada. Ang lalaki sa likod ng rehas ay tiningnan siya ng may pagtataka, ngunit nang makita ang hikaw, nanlaki ang mga mata nito. Ilang libong piso ang inabot nito sa kanya. Higit pa sa sapat. Bumalik siya sa health center, hingal na hingal. Inabot niya ang pera kay Aling Lita. Heto po. Bilhin niyo na po ang gamot ni Totoy. Gulat na napatingin sa kanya si Aling Lita, si Miguel at maging ang nurse. Ining saan galing to? Huwag niyo na pong alalahanin iyon. Ang mahalaga, gumaling si Totoy, sabi ni Ara, isang ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Nang mabili ang mga gamot at bumuti na ang pakiramdam ng bata, niyakap siya ni Aling Lita ng mahigpit. Salamat, Ineng. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Hindi ko to makakalimutan. Habang naglalakad sila pabalik, si Miguel ay tahimik lang. Ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay iba na. Wala na ang inis, wala na ang awa. Napalitan nito ng isang bagay na mas malalim. Respeto. At marahil paghanga. Salamat, Ara, mahinang sabi nito. Ngumiti si Ara. Isang tunay na ngiti, hindi pilit, hindi mapait. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang mayroon siyang halaga. Ang ngiti ng ina, ang paggaling ng bata, ang pagbabago sa tingin ni Miguel, ang mga iyon ay mas mahalaga pa sa kahit anong diamante sa mundo. Sa isang marangyang opisina sa Makati, isang cellphone ang tumunog. Sir Javier, sabi ng boses sa kabilang linya. May update po ako. Si Javier Sarmiento, nakaupo sa kanyang leather na upuan, ay tumigil sa pagpirma ng mga dokumento. Ano iyon? Mayroon po tayong lead. Isang hikaw, kaparehas ng disenyong ibinigay nyo kay Miss De La Vega, ay naisangla kanina lang. Ang pawn shop malapit lang po sa Tondo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Javier. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana, sa mga gusali ng syudad. Nahanap na natin ang bakas niya, sir, sabi ng investigador. Magaling, bulong ni Javier sa sarili.
Akala mo ba matatakasan mo ako, aking prinsesa? Ang laro ay nagsisimula pa lang. May nagbago. Iyon ang unang napansin ni Miguel. Ang hangin sa pagitan nila ni Ara ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang mga pader na hindi nakikita na itinayo nila sa isa't isa ay unti-unti nang gumuho. Ang dating prinsesang reklamadora ay napalitan ng isang babaeng nagpupursiging matuto. Ang dating lalaking puno ng inis at responsibilidad ay unti-unti nang nagpapakita ng isang pusong mas maunawain. Pagkatapos ng insidente sa health center, naging mas magaan ang kanilang pagsasama. Tinuruan ni Miguel si Ara kung paano magsaing ng hindi nasusunog at sa gulat niya, mabilis itong natuto. Tinuruan niya itong mag-igib ng tubig at kahit hirap na hirap ito sa simula, hindi ito sumuko. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho ni Ara sa karinderya at ng pamamasada ni Miguel, madalas silang naupo sa labas ng bahay. Sa isang maliit na bangko, sa ilalim ng libu-libong bituin na hindi matanaw mula sa maningning na Makati, doon sila nag-uusap. Isang gabi, habang naglalaro sila ng dama gamit ang mga tansan bilang piyesa, biglang nagtanong si Ara. Bakit mo ginagawa to, Migs? Ang pagtulong sa akin. Ang pagtulong sa iba tulad ni Totoy. Alam kong hindi ka doktor, pero ang kilos mo parang propesyonal. Natigilan si Miguel. Binitawan niya ang tansan na hawak niya. Tumingala siya sa madilim na langit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang ibahagi ang isang piraso ng kanyang kaluluwa na matagal na niyang itinatago. May kapatid akong babae dati, mahina niyang simula. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Si Lina. Bunsong kapatid ko. Matalino, masayahin. Pangarap niyang maging guro. Hindi umimik si Ara. Nakikinig lang ito, ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Isang araw, nilagnat siya ng mataas. Dinala namin siya sa health center, pero sabi kailangan daw dalhin sa ospital. Wala kaming pera, Ara. Wala. Nagmakaawa si nanay, lumuhod, pero walang tumulong. Namatay si Lina sa mga braso ko habang naghihintay kami ng saklolo na hindi dumating. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Mabilis niya itong pinunasan. Ang sakit, kahit lumipas na ang mga taon, ay sariwa pa rin. Ipinangako ko sa sarili ko, sa puntod niya na magiging doktor ako. Para wala nang batang mamamatay dahil lang sa kahirapan. Kaya ako nagtatrabaho sa construction sa umaga, nagta-tricycle sa gabi. Para makaipon. Para makapag-aral. Para sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Inaasahan niyang aawain siya ni Ara, o bibigyan ng mga salitang walang kwenta. Ngunit sa halip, naramdaman niya ang marahang pagdampi ng kamay nito sa kanyang braso. Isang simpleng haplos, ngunit puno ng pangunawa at pagdamay. Kaya mo yan, Migs, bulong ni Ara. Naniniwala ako sa'yo. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng madilim na langit ng tondo, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na hindi niya naramdaman noon pa man. Hindi awa, hindi pagkakaibigan. Isang bagay na mas malalim. Isang koneksyon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, ang buong komunidad ay nagkakagulo. Ang balita sa isang maliit na gihi sa tindahan ni Aling Nena ang sentro ng atensyon. Naroon sila ni Ara, bumibili ng suka, nang bigla nilang marinig ang pamilyar na pangalan. Patuloy pa rin ang paghahanap sa nag-iisang anak at tagapagmana ng business tycoon na si Don Ricardo de la Vega, si Miss Arabella de la Vega, sabi ng news anchor. At pagkatapos, isang larawan ang lumitaw sa screen. Ang larawan ni Ara, maganda at sopistikada, nakuha noong kanyang debut. Nag-aalok ang pamilya de la Vega ng 5 milyong piso bilang pabuya sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ni Miss de la Vega. 5 milyong piso. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang bote ng suka. Mabuti na lang at nasalo ito ni Miguel. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang magtinginan. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga matang dati puno ng paghanga dahil sa pagtulong niya kay Totoy ay napalitan ng mga matang mapanuri at puno ng pagkalkula. Siya ba yan? Kamukha niya, no? 5 milyon malaking pera yan. Hinila ni Miguel si Ara palayo sa umpukan. Umuwi na tayo. Pagdating sa bahay, hindi mapakali si Ara. Anong gagawin natin, Migs? Malalaman nila.
May magsusumbong. 5 milyon yun. Huminahon ka, sabi ni Miguel, kahit siya man ay kinakabahan. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Hindi ka nila sasaktan. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Ara, ngunit ang takot ay nakatanim na. Ang komunidad na nagsilbing kanlungan niya ay bigla na lang naging isang lugar na puno ng potensyal na traidor. Ang mga ngiting bumabati sa kanila sa umaga ay hindi na nila malaman kung totoo o kung may kasamang pag-iisip sa 5 milyong piso. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng kanyang tricycle, isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa kanyang luma at gasgas na cellphone. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang answer button. Hello? Isang boses ng babae ang sumagot. Isang boses na kalmado at edukada. Hello, si Miguel Reyes po ba ito? Sino to? Tanong ni Miguel, ang kanyang hinala ay agad na nagising. Huwag po kayong mag-alala. Kaibigan po ako ni Ara. Ang pangalan ko po ay Elena. Ako po ang personal assistant niya. Nakita ko po ang numero ninyo sa mga huling tawag sa cellphone niya bago ito mawala. Gusto ko lang po sanang malaman kung ligtas siya. Elena. Ang pangalan ay tila pamilyar. Marahil ay nabanggit na ni Ara noon. Ngunit mayroong mali. Isang bagay sa tono ng pananalita nito ang hindi tama. Masyadong kalmado. Masyadong kontrolado. Ligtas siya, maikling sagot ni Miguel. Sino ang nagbigay sa'yo ng numero ko? Gaya po ng sabi ko, nakita ko sa phone records niya. Sir, pakiusap, kailangan ko lang malaman kung nasaan siya para matulungan ko siya. Ako lang po ang mapagkakatiwalaan niya. Ako lang ang mapagkakatiwalaan niya. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Miguel. Kung siya lang ang mapagkakatiwalaan, bakit ito tumatawag sa kanya, isang estranghero? Bakit hindi ito direktang tumutulong kay Ara na makatakas ng maayos? Pasensya na, miss. Pero hindi kita kilala. At hindi ko pwedeng sabihin sa'yo kung nasaan siya, mariing sabi ni Miguel. Pero, sir. Pinatay ni Miguel ang tawag. Tinitigan niya ang screen ng cellphone, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ang tawag na iyon ay hindi tawag ng isang nag-aalalang kaibigan. Iyon ay tawag ng isang taong nanghuhuli ng impormasyon. Isang traidor. At kung may isang traidor na nakakaalam ng numero niya, gaano katagal bago malaman ng mas makapangyarihang tao ang kinaroroonan nila? Ang 5 milyong pabuya ay hindi na ang pinakamalaking banta. Ang tunay na panganib ay papalapit na. Ang tawag mula kay Elena ay nag-iwan ng hindi maipaliwanag na takot kay Ara. Imposible, paulit-ulit niyang sinasabi kay Miguel. Si Elena, siya ang tumulong sa akin na magplano. Siya ang pinagkakatiwalaan ko. Ara, mahinahon ngunit seryosong sabi ni Miguel, sa mundo ninyo, gaano kadalas nagiging totoo ang pagtitiwala? Lalo na kapag may malaking pera na sangkot. Ang tanong na iyon ay tumama kay Ara ng masakit. Naalala niya ang kanyang dating kasintahan, ang lalaking minahal niya bago ang lahat ng ito. Ang lalaking napatunayan ng kanyang ama na niloloko lamang siya para sa pera. Napayuko si Ara. Ang mundo niyang puno ng karangyaan ay mundo rin palang puno ng panlilinlang. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Bawat hindi pamilyar na mukha sa eskinita ay tila isang espiya. Bawat sasakyang dumaraan sa pangunahing kalsada ay tila isang banta. Si Miguel ay naging mas protektibo. Hindi na niya hinahayaang mag-isa si Ara sa labas. Kahit sa pagpunta sa karinderya ni Aling Nena, sinasamahan siya nito. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi, biglang huminto si Miguel. Iniharang niya ang kanyang braso sa harap ni Ara. Diyan ka lang. Bakit? Tanong ni Ara, ngunit agad niyang nakuha ang sagot. Sa dulo ng kanilang makitid na eskinita, kung saan dati mga tricycle at mga batang naglalaro lang ang makikita, nakaparada ang 3 itim at makintab na sasakyan. Mga gsiki na halatang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang itsura ng mga ito sa gitna ng mga bahay na yari sa yero at kahoy ay isang malaking insulto. Mula sa gitnang sasakyan, isang pamilyar na figura ang lumabas. Matangkad, nakasuot ng mamahaling suit, ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang ngiti sa mga labi nito ay hindi nagbago, matamis, ngunit walang buhay. Si Javier Sarmiento.
Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa putikang lupa. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Nahanap na nila ako. Ara, pumasok ka sa loob. Bilis, utos ni Miguel, ang boses ay mahina ngunit puno ng diin. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na sila ni Javier. Arabella, "Youth I love," sabi nito, ang boses ay umaalinggaw sa tahimik na hapon. Nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga tahanan, naakit ng hindi pangkaraniwang tanawin. Nagsimulang maglakad si Javier palapit sa kanila, kasama ang dalawang malalaking lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na katad ay lumulubog sa putik, ngunit tila hindi niya ito alintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara, puno ng posesibong galit. "It's time to go home, Ara." "Tapos na ang laro mo," sabi ni Javier, ang tono ay hindi na nagtatanong, kundi nag-uutos. Tumayo si Miguel sa pagitan nila. "Hindi siya sasama sayo." Tiningnan ni Javier si Miguel mula ulo hanggang paa, na maihalong pandidiri. "At sino ka naman?" Ang bago niyang alalay. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala kay Javier. "Magkano? Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo para iwanan mo siya." "1,000,000? 2? Hindi sumagot si Miguel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. "Hindi siya sasama sayo," ulit niya, mas mariin ngayon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Javier. "Wala kang karapatang magdesisyon para sa kanya. Fiancé ko siya." Sumenyas ito sa kanyang mga tauhan. "Kunin niyo siya." Humakbang ang dalawang lalaki, ngunit mabilis na hinarangan ni Miguel ang daan. Sa isang iglap, isang suntok ang pinakawala ng isang tauhan ni Javier, ngunit mabilis itong nailaga ni Miguel at sinundan ng isang malakas na suntok sa panga na nagpatumba sa lalaki. Ang isa pa ay sinubukang sugurin siya mula sa likod, ngunit isang malakas na sigaw ang pumigil sa lahat. "Tigilan niyo iyan!" Si Aling Nena, hawak ang isang sandok. Sa likod niya ay si Mang Kiko, hawak ang isang tubo. Sumunod si Aling Lita, ang ina ni Totoy. Unti-unti, ang mga kapitbahay na kanina inanonood lang ay nagsimulang lumapit. Bumuo sila ng isang bilog sa paligid ni Ara at Miguel, isang pader na gawa sa mga ordinaryong tao. "Huwag ninyong sasaktan ang mga batang iyan," sigaw ni Mang Kiko. "Utang namin ang buhay ng anak ko kay Ara," dagdag ni Aling Lita, ang mga mata ay matapang na nakatingin kay Javier. "Hindi namin hahayaang saktan niyo siya." Nagulat si Javier. Napatingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong handang ipagtanggol ang dalawa. Galit, frustrasyon, at pagkalito ang mababasa sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Ara, na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Miguel. Ang tanawing iyon ay tila isang punyal na sumaksak sa kanyang ego. "Hindi pa tayo tapos," sabi ni Javier, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Tinalikuran niya sila at bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya tuluyang pumasok, lumingon siyang muli kay Ara. Sa isang tinig na sapat lang para marinig niya, bumulong ito ng mga salitang yumanig sa kanyang buong pagkatao. "Akala mo ba aksidente ang lahat ng ito? Na nakatakas ka talaga?" Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Alam ng papa mo kung nasaan ka. Matagal na. Pinapanood ka lang niya. Isa kang malaking biro, Arabella. Isang eksperimento para sa kanya." Pagkasabi noon, pumasok na siya sa sasakyan at humarurot paalis, iniwan si Ara na nakatayo, tulala. Isang eksperimento. Ang mga salita ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Ang kanyang pagtakas, ang kanyang paghihirap, ang kanyang mga munting tagumpay, lahat ba ay isang palabas lamang na pinapanood ng kanyang ama mula sa malayo. Ang ideya ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Miguel sa kanyang kamay, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit sa sandaling iyon, ang pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya kaysa kailanman. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang mga salita ni Javier ay parang laso na kumalat sa tahimik na buhay na sinubukan nilang buuin. "Alam ng papa mo kung nasaan ka. Pinapanood ka lang niya." Hindi makatulog si Miguel ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitingnan si Ara, na nakatulog sa papag dahil sa pagod ng emosyon. Ang bawat anino sa labas ng kanilang bahay ay tila isang banta.
Ang bawat tunog ng asong tumatahol ay nagpapakaba sa kanya. Kung totoo ang sinabi ni Javier, kung gayon ang kanilang kalaban ay hindi lang isang mapusok na Feand, kundi isang taong makapangyarihan, isang hari sa sarili niyang kaharian. Isang haring naglalaro ng tao na parang mga piyesa sa chess. Kinabukasan, ang takot ni Miguel ay nagkatotoo. Walang babala, isang itim na Mercedes-Benz, mas elegante pa kaysa sa mga sasakyan ni Javier, ang pumarada sa bukana ng eskinita. Hindi ito marahas. Walang mga goons. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng barong at may dalang portfolyo, ang mahinahong bumaba. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit may bigat, isang bagay na nagsasabing sanay siyang mag-utos. Siya mismo ang lumapit sa bahay nila. Nagulat ang mga kapitbahay na napadaan. Ginoong Miguel Reyes, tanong ng lalaki, ang boses ay magalang ngunit walang emosyon. Ako nga, sagot ni Miguel, inilagay ang sarili sa pagitan ng pinto at ng lalaki, na para bang ang kanyang katawan ay sapat na upang protektahan si Ara sa loob. Ako po si Attorney Salvador. Ako po ang abogado ni Don Ricardo de la Vega, pagpapakilala nito. Nais po sana kayong makausap ni Don Ricardo. Hinihintay po niya kayo. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kilabot kay Miguel. Ito na iyon. Ang paghaharap sa hari. Ayoko, mariing sabi ni Miguel. Ginoong Reyes, malumanay na sabi ng abogado, hindi po ito isang pakiusap. Mas makabubuti para sa inyong dalawa kung sasama kayo ng maayos. Ang implikasyon ay malinaw. Mayroong hindi maayos na paraan. Tumingin si Miguel sa loob. Nakita niya si Ara na nakatayo sa likuran niya, ang mukha ay putlang-putla. Umiling ito, isang tahimik na pakiusap na huwag siyang umalis. Ngunit alam ni Miguel na wala siyang pagpipilian. Ang pagtanggi ay magdudulot lamang ng mas malaking gulo. Babalik ako, bulong niya kay Ara, bago hinarap ang abogado. CJ, sasama ako. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo. Mula sa magulo at maingay na tondo, dumaan sila sa mga kalsadang maluluwag at malilinis, hanggang sa makarating sila sa isang lugar kung saan ang mga pader ay matataas at ang mga bahay ay mga mansyon. Ang mansyon ng mga De La Vega ay hindi isang bahay, isa itong palasyo. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi, bawat yabag niya sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw. Dinala siya sa isang opisina na mas malaki pa sa buong bahay niya. Sa likod ng isang malaking lamesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang isang lalaki. Nakatalikod ito, nakatingin sa malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang perpektong hardin. Si Don Ricardo de la Vega. Dahan-dahan itong umikot. Ang kanyang mga mata ay matalas at kalkulado, tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Miguel. Walang galit sa kanyang mukha. Walang emosyon. Iyon ang mas nakakatakot. Maupo ka, iho, sabi ni Don Ricardo. Hindi umupo si Miguel. Nananatili siyang nakatayo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Matapang. Katulad ng inaasahan ko. Narinig ko ang nangyari sa pagitan ninyo ni Javier. Hangal ang batang iyon. Dinadaan lahat sa dahas. Ako, mas gusto ko ang mas matalinong paraan. Ibinukas ni Don Ricardo ang isang drawer at naglabas ng isang folder. Inilapag niya ito sa lamesa at itinulak palapit kay Miguel. Buksan mo. Nag-aalangan, binuksan ni Miguel ang folder. Sa loob, nakita niya ang isang admission letter mula sa isa sa pinakamahusay na medical school sa bansa. Nakapangalan sa kanya. Sa ilalim nito, isang tseke. Ang nakasulat na halaga ay 10 milyong piso. Napaatras si Miguel. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang dibdib. Ang pangarap niya, ang pinag-ipunan niya, ang dahilan ng lahat ng kanyang paghihirap nasa harap niya, nakalatag na parang isang handog. Ang pangarap mo, hindi ba, sabi ni Don Ricardo. Isang full scholarship hanggang sa makapagtapos ka. At 10 milyon para sa pamilya mo, para makapagsimula ka ng sarili mong klinika. Lahat ng ito, ibibigay ko sa iyo. Ngayon din ni. Tumingin si Miguel mula sa mga dokumento papunta sa mga mata ni Don Ricardo. Naghihintay siya. Alam niyang may kapalit. Ano ang kondisyon? Tanong ni Miguel, ang boses ay halos hindi lumabas. Simple lang, sagot ni Don Ricardo, ang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Layuan mo ang anak ko.
Kalimutan mo na nakilala mo siya. Umalis ka sa buhay niya at huwag ka nang magpapakita kailanman. Iyon na. Ang laro ng hari. Hindi ito gumagamit ng dahas. Gumagamit ito ng pangarap. Tinutukoy nito ang pinakamalalim na hangarin ng isang tao at ginagamit iyon bilang sandata. Ang pangarap niyang pagalingin ang iba ay ang mismong bagay na gagamitin para wasakin ang puso niya at ang puso ni Ara. Napatingin si Miguel sa labas ng bintana. Ang ganda ng hardin, ang katahimikan ng mansyon, lahat ng ito'y isang ilusyon. Sa likod ng lahat ng ito ay isang malupit na katotohanan. Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya si Don Ricardo ng diretso sa mata. Ang imahe ni Lina, ang imahe ni Ara, ang imahe ng kanyang sarili na nagbubuhat ng semento, lahat ay naglaro sa kanyang isipan. Hindi po, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng desisyon. Hindi po nabibili ang pagmamahal, sir. At lalong hindi nabibili ang pangarap na sinisira ang puso ng iba. Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Ricardo. Napalitan ito ng isang malamig na pagkadismaya. Sayang. Pinili mo ang mahirap na paraan. Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang telepono at may tinawagan. Hello. Ituloy niyo na. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Miguel. Anong ginawa niyo? Isang simpleng leksyon, iho, sabi ni Don Ricardo, ibinaba ang telepono. Isang leksyon na ang mga taong tulad mo ay hindi dapat nangangarap ng mataas. Na ang pag-ibig ninyong mahihirap ay walang halaga laban sa kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang cellphone ni Miguel ay tumunog. Si Aling Nena. Nanginginig ang boses nito. Migs! Ang mga pulis. Nandito sila. Hinahanap ka. Sinasabi nila Humikbi si Aling Nena. Inaaresto ka raw sa salang kidnapping. Bumagsak ang puso ni Miguel. Tumingin siya kay Don Ricardo, na ngayon ay nakangiti na naman, isang ngiti ng tagumpay. Welcome to Dinbay World, son, sabi ni Don Ricardo de la Vega. Gumuho ang mundo ni Arabella. Ang tunog ng mga sirena ay papalapit ng papalapit, isang nakakabinging huni na tila sumisira sa bawat piraso ng kanyang pagkatao. Mula sa siwang sa dingding, nakita niya ang lahat. Ang pagdating ng mga pulis mobile. Ang pagbaba ng mga unipormadong pulis. Ang takot sa mukha ng kanyang mga kapitbahay. At si Miguel. Nakita niya itong lumabas mula sa eskinita, kasama ang abogado ng kanyang ama. Ang mukha ni Miguel ay hindi takot, kundi puno ng isang tahimik na galit at pagkadismaya. Walang salita, walang pagtutol, nilapitan siya ng mga pulis at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likuran. Ang tunog ng pagklik ng posas ay parang isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Miguel! Sumigaw si Ara, ang boses ay basag at puno ng sakit. Tumakbo siya palabas, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang lumapit, ngunit isang pulis ang humarang sa kanya. Hindi po kayo pwedeng lumapit, ma'am. Wala siyang kasalanan. Bitawan niyo siya, sigaw niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang kay Ara na puno ng pagkawasak, at ang kay Miguel na puno ng isang mensahe, maging matatag ka. Dinala na siya ng mga pulis palayo, iniwan si Ara na nakaluhod sa putikang lupa, ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa ingay ng mga umaalis na sasakyan. Niyakap siya ni Aling Lita at ni Mang Kiko, sinubukang patahanin. Ngunit ang sakit ay masyadong malalim. Ito ang kanyang kasalanan. Ang kanyang pagtakas, ang kanyang presensya sa buhay ni Miguel, ang nagdala ng lahat ng ito. Ang kanyang ama ay hindi lang siya pinapanood, sinisira nito ang buhay ng isang inosenteng tao para lamang patunayan ang isang punto. Nang gabing iyon, tumawag ang telepono ni Aling Nena. Para sa kanya. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar. Arabella. Papa, sagot ni Ara, ang boses ay walang buhay. Nasa iyo ang desisyon, sabi ni Don Ricardo. Isang napakasimpleng pagpipilian. Umuwi ka dito sa mansyon. Ituloy mo ang kasal kay Javier. At palalayain ko ang construction worker na iyan. Hindi lang yan, tutuparin ko pa rin ang alok ko sa kanya. Ang scholarship, ang pera, lahat. Magiging doktor siya, tulad ng pangarap niya. Mabibigyan mo siya ng buhay na hindi niya kailanman makakamit.
Ang alok ay isang laso na binalot sa matamis na pambalot. Ang kalayaan at pangarap ni Miguel, kapalit ng kanyang sariling habambuhay na pagkabilanggo. At kung hindi ako pumayag, tanong ni Ara, kahit alam na niya ang sagot. Mabubulok siya sa kulungan, malamig na sabi ni Don Ricardo. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakakita ng sikat ng araw. Ang pangalan niya ay dudungisan. Ang pamilya niya ay magdurusa. Ang pagpili ay nasa iyo, anak. Ang kanyang pangarap o ang iyong pag-ibig. Pagkababa ng telepono, napaupo si Ara sa isang sulok. Ito na ang huling laro ng hari. Isang ultimatum na idinisenyo para wasakin siya, kahit anong piliin niya. Kung pipiliin niya si Miguel, sisirain niya ang pangarap nito. Kung pipiliin niya ang pangarap nito, sisirain niya ang kanilang pag-ibig at ang sarili niyang kaligayahan. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng kadiliman, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang Arabella na tumakas mula sa mansyon ay mahina at takot. Ang Arabella na natutong magsaing, maghugas ng pinggan, at magmalasakit sa iba ay hindi na pareho. Ang pag-ibig ni Miguel, ang kabaitan ng mga tao sa Tondo, ang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng lakas. At ang lakas na iyon ay hindi nagmumula sa pagsunod. Nagmumula ito sa paglaban. Natutunan niya ang laro mula sa pinakamagaling, ang kanyang ama. At ngayon, gagamitin niya ang mga aral na iyon laban dito. Kinuha niya ang cellphone ni Aling Nena. Hindi niya tinawagan ang kanyang ama. Sa halip, tinawagan niya ang isang numero na matagal nang nakaimbak sa kanyang memorya, ang personal na numero ni Selly Magsaysay, ang pinakatanyag at pinakakagalang-galang na investigative journalist sa bansa. Isang kaibigan ng kanyang yumaong ina. Tita Selly, sabi niya nang sagutin ang tawag. Si Arabella de la Vega po ito. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kinabukasan, isang malaking balita ang gumulantang sa buong bansa. Hindi isang anunsyo mula sa mga de la Vega, kundi isang biglaang press conference na ipinatawag ni Arabella de la Vega mismo, sa tulong ng network ni Selly Magsaysay. Sa harap ng maraming kamera, sa isang maliit at siksikang press room, umupo si Ara. Wala siyang suot na mamahaling damit o alahas. Ang suot niya ay simpleng pantalon at blusa. Ang mukha niya ay walang makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Ang pangalan ko ay Arabella de la Vega, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula ngunit unti-unting tumatatag. At narito ako upang sabihin ang katotohanan. Isinalaysay niya ang lahat. Ang arranged marriage kay Javier Sarmiento para sa negosyo. Ang pagtakas niya. Ang pagtulong sa kanya ng isang mabuting tao na nagngangalang Miguel Reyes. Ang pananakot ni Javier. Ang pag-aresto kay Miguel sa gawa-gawang kasong kidnapping. At ang ultimatum ng kanyang ama. Ang aking ama, si Don Ricardo de la Vega, ay isang makapangyarihang tao, sabi ni Ara, nakatingin ng diretso sa pangunahing kamera. Naniniwala siya na lahat ng bagay at lahat ng tao ay mabibili. Ngayon, binibigyan niya ako ng pagpipilian, ang kaligayahan ko, o ang pangarap ng lalaking mahal ko. Ngunit tumatanggi akong pumili. Huminga siya ng malalim. Dahil ang pag-ibig ay hindi dapat pinipili laban sa pangarap. Ang pag-ibig ay dapat ang nagbibigay lakas sa pangarap. Ang lalaking ipinakulong ng aking ama ay nagturo sa akin ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang dignidad. At ngayon, ibinabalik ko ang dignidad na iyon sa kanya. Papa, sabi niya, na para bang silang dalawa lang ang nag-uusap. Maaari mong kontrolin ang iyong negosyo, ang iyong pera, ngunit hindi mo maaaring kontrolin ang puso ko. Pinalaki mo akong maging isang de la Vega. At ang isang de la Vega ay hindi sumusuko sa laban. Sa kanyang opisina sa Forbes Park, pinanood ni Don Ricardo de la Vega ang press conference sa isang malaking D-screen. Sa bawat salitang binitiwan ni Ara, lalong tumitigas ang kanyang mukha sa galit. Ngunit nang matapos ang talumpati ng kanyang anak, nang makita niya ang tapang sa mga mata nito, isang tapang na namana nito sa kanya, isang bagay ang nagbago. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa likod ng galit, mayroong isang maliit, halos hindi makitang bakas ng paghanga. Ang kanyang prinsesa ay hindi na isang prinsesa. Isa na siyang reyna, handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang sariling kaharian. Nakataas ang tanong, ano ang gagawin ng hari? Dudurugin niya ba silang dalawa para sa kanyang pride, o sa wakas ay yuyuko na ba siya sa isang pag-ibig na napatunayang mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pera at kapangyarihan?
Ang laro ay tapos na. Isang bagong laban ang magsisimula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Miguel at Arabella. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Isang malaking karangalan ang samahan kayo sa paglalakbay na ito, mula sa marangyang mansyon sa Forbes Park hanggang sa masisikip, ngunit masisiglang eskinita ng Tondo. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang bawat ngiti, bawat luha, at bawat pagsubok na hinarap ni Migs at Ara ay tila naging bahagi na rin ng aking puso. Naramdaman ko ang kanilang takot, ang kanilang pag-asa, at higit sa lahat, ang kanilang pag-ibig na sinubok ng panahon at pagkakataon. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting pagninilay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iibigan ng dalawang taong magkaiba ang mundo. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso, sa tapang na piliin ang tama, at sa kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At ito ay tungkol sa pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw sa umaga. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni Migs at Ara. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag po kayong